araw sa inyo mga bata. Sa araw na ito, ang ating pag-aaralan at kwento ay manggagaling sa Jonah chapter 1. At mula dito, pagtutuunan natin ng pansin na kung paano ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa dagat. At ang mga mandaragat ay nag-alay ng handog sa kanya. At para naman sa talata na ating kakabisaduhin, ito ay magmumula sa Psalms chapter 107 verse 24 to 25. Panghuli, para sa mga layunin ng ating aralin, una, sabihin na ang Diyos ay maaaring kontrolin ang panahon at ang dagat upang matupad ang kanyang plano. Pangalawa, humingi ng tulong sa kanya sa pagharap sa mga problema. At pangatlo, gumawa ng isang bookmark upang ipaalala ang makapangyarihang kapangyarihan ng Diyos. Kami muna. After namin, sabihin nyo na kami, ha? Ready? See! How do you feel when you came out the wilderness? Came out the wilderness. Came out the wilderness. How do you feel when you came out the wilderness? Walking with the Lord. Walking with the Lord. Walking with the walking with the Lord. Ayan mga bata, ngayon sabihin nyo na kami, ha? Ulitin natin siya ng 2 beses. Ready? See! How do you feel when you came out the wilderness? Came out the wilderness. Came out the wilderness. How do you feel when you came out the wilderness? Walking with the Lord. Walking with the Lord, walking with the L-O-R-D. How do you feel when you came out the wilderness? Walking with the Lord. Isa pa. How do you feel when you came out the wilderness? Came out the wilderness. Came out the wilderness. How do you feel when you came out the wilderness, walking with the Lord. Walking with the Lord, walking with the L-O-R-D. How do you feel when you came out the wilderness, walking with the Lord? Magandang hapon mga bata! Isang bagong araw na naman ng pag-aaral, kwento mula sa salita ng Diyos. Handa na ba kayong matuto? Magaling kung ganon. Pero bago ang lahat, tayo muna ay mananalangin. Kaya ipikit ninyo ang inyong mga mata, iyoko ang ulo, at tayo ay manalangin sa ating Panginoon. Ama namin Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa patuloy ninyong gabay at patnubay sa programang ito. Salamat po Panginoon sa mga bata na patuloy na sumusubaybay, natututo, at nagbibigay ng panibagong kaalaman sa kanila. Salamat po Panginoon, dahil ginagamit nyo ang programang ito upang maihatid ang mabuting balita, hindi lamang po sa mga bata, kundi sa kanilang buong pamilya. Salamat po Panginoon sa patuloy niyong pagbibigay lakas at talino sa mga teacher at sa mga bumubuo sa likod ng programang ito. Salamat Panginoon, dahil ginagamit mo ang programang ito upang matuto, hindi lamang po ang mga bata, kundi kami rin po na mga nagtuturo. Patuloy niyo pong pagandahin at
maging pagpapala ang mga kwento at mga lesson na kanila pong natututunan sa Sunday online school na ito. Salamat po dahil hindi po sila bumibitiw at hindi rin po kayo nagsasawa, Panginoon, na magbigay ng talino at paggabay sa programang ito. Sa inyo po namin tinatasan ang lahat nito na mga papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. God in heaven, for He is the Lord of all creation. Let us lift up our hearts, let us lift up our hands, let us lift up our voices. Ganun hapon mga bata. Mga bata, anong importanteng bagay ang inyong natutunan noong nakaraang linggo? Magaling! Hindi ba't kahanga-hanga ang Diyos dahil maraming nangyari sa ating buhay na napapatunayan na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng proteksyon, pagpapala, patnubay sa araw-araw. At marapat lang na kilalanin natin ang Diyos para sa mga ito at siya ay papurihan. Sa araw na ito, tayo na naman ay hahantong sa isang pakikipagsapalaran na magpapakita ng kapangyarihan ng Diyos sa panahon o klima. Meron na ba sa inyo dito ang nakapanood ng pelikulang X-Men? Natatandaan nyo ba ang iba't ibang abilidad nila? Wolverine, Storm, Cyclops, Magneto, at marami pang iba. Kung isipin at ipagsama-sama ang lahat ng kanilang kapangyarihan ng mga karakter sa librong comics na ito at doblehin ng maraming beses ang kanilang mga kapangyarihan, ito ay lalabas na napakalakas na kapangyarihan. Pero, hindi pa rin ito kayang pantayan ang kapangyarihan ng Diyos. Siyempre, ang X-Men ay isa lamang kathang-isip at ang mga gumaganap dito, hindi sila totoo. Subalit, ang ating Diyos ay totoo. At pag-aaralan natin ngayon ang kanyang mga dakilang gawa. Handa na ba kayo mga bata? Sige, lahat ay sumakay na sa barko. Tayo ay maglalayag papuntang Tarshish. Magsimula na tayo sa ating paglalakbay. Pero yan mga bata, buksan muna natin ang inyong Bible sa Jonah chapter 1 at dito nakabase ang ating pag-aaralan. Sa unang kabanata ng Jonah, matatagpuan natin ang napaka-interesanteng karakter. Ang pangalan niya ay tulad ng pamagat ng aklat, Jonah. Tama, itong taong ito ay sa totoo lang ay isang propeta. Alam niyo ba kung ano ang propeta? Noong unang panahon, may mga tao na kinakausap ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip at pangitain o naririnig na boses para makapagpadala ng mensahe sa kanyang bayan. Sa makatuwid, ang propeta ay maka-Diyos na tao na naghahatid ng importanteng mensahe na galing sa Diyos para sa mga bayan o sa mga tao. Isang araw, ibinigay ng Diyos ang mensaheng ito kay Jonah. Pumunta ka sa malaking lungsod ng Nineveh at ikaw ay mangaral laban dito. Dahil ang kasamaan nito ay nakarating na sa akin. Ngayon, ano sa tingin nyo ang ginawa ni Jonah sa puntong ito? Bueno, nakakalungkot man sabihin, imbis na sundin ang tagubilin ng Diyos, si Jonah ay dali-daling tumakas dahil siya ay galit na galit sa mga tao sa Nineveh. Dahil ang totoo, sila ay kaaway ng bansang pinanggalingan ni Jonah, ang bansang Israel. Gusto ni Jonah na siya ay pumunta papalayo sa Nineveh. Kung maaari dahil hindi niya gusto na makita ang mga tao doon, gusto niya na sila ay mawasak. Kaya si Jonah ay sumakay sa isang barko na pupuntang Tarshish. Nasa makatuwid, ito ay kasalungat na direksyon papuntang Nineveh. Noong siya ay nakasakay na ng barko, siguro naisip ni Jonah na sa wakas, nagawa ko na
ako ay magpapahinga muna at hintayin hanggang makarating kami sa Tarshish. Ako ay tatakas papalayo, napakalayo para hindi na ako maabot ng Diyos. Nang si Jonah ay nakatulog ng mahimbing sa ilalim ng bahagi ng barko, ang Panginoon ay gumawa ng malakas na hangin na umihip sa karagatan at ang marahas na bagyo ay nagsimula at ang barko ay nasa bingit ng pagkasira. Ang mga mandaragat ay natakot dahil hindi pa nila naranasan ang ganitong klaseng malakas na bagyo. Sila ay nagsimulang manalangin sa kanilang mga Diyos-Diyosan at ibinabot ang mabibigat na mga bagay para hindi sila malunod. Tapos, ang kapitan ay pumunta sa ilalim ng parte ng barko at doon ay natagpuan niya si Jonah na natutulog. Ginising niya si Jonah at sinabi, "Paano ka nakakatulog sa pagkakataon na ganito? Bumangon ka at manalangin sa iyong Diyos. Siguro maawa siya sa atin at mailalayo sa pagkalulog." Kaya si Jonah ay umakyat sa taas ng barko at sinamahan ang mga naglalayag. Dahil sa kanilang takot, sila ay nagsimulang mawala ng tiwala sa isa't isa at nagpasya na hanapin kung sino ang dapat sisihin sa kanilang masamang sitwasyon. Sila ay naghagis ng tais or dice para malaman kung sino ang may kasalanan. Ang mga ito ay napunta kay Jonah. Kaya, tinanong nila siya, "Ikaw ba ang nagdudulot ng kaguluhang ito? Saan ka nang galing at ano ang iyong bansa?" At sinabi niya sa kanyang mga tao doon, "Ako ay isang Hudyo at pinaglilingkuran ko ang Panginoong Diyos ng kalangitan na siya gumawa sa karagatan at lupa." Ang mga naglalayag ay natakot nang marinig nila ang pag-amin ni Jonah, lalo na't ang hangin ay lalo pang humihip ng malakas at ang karagatan ay lalo pang maging maalon. At tinanong nila si Jonah kung anong dapat nilang gawin. At sinabi ni Jonah na itapon niyo ako sa dagat at magiging payapa. Ako ang dahilan kung bakit ang bagyong ito ay dumating. Pero ang mga mandaragat ay ayaw siyang patuloy. Kaya sila ay ginawa nila ang lahat ng makakaya para hindi makarating sila sa bangka. Dahil wala na silang magawa, sila ay nanalangin sa Diyos at sinabi, "Pakiusap, huwag niyo kami parusahan sa pagkuha sa buhay ng lalaki. Lahat ng ito ay inyong gawa ng Lord." Tapos binuhat nila si Jonah at itinapon sa dagat. Alam mo ba kung anong nangyari? Bigla-bigla, ang hangin ay namatay at hanggang naging tahimik. Ang karagatan ay tumigil sa paghagis ng malaking alon at ito ay naging kalmado. Dahil dito, ang mga naglalayag ay natutunan na matakot sa Diyos at sila ay nag-alay ng handog sa Kaniya noong araw din na yon. At nangako na sila ay paglilingkuran siya. Ano naman ang nangyari kay Jonah? Ang Diyos ay nagpadala ng malaking isda para siya ay lunukin. Si Jonah ay nanatili sa loob ng tiyan ng isda sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Habang siya ay nandoon, si Jonah ay nagsisi sa kanyang kasalanan at nagpasalamat sa Diyos sa pag-iingat sa kanya. Inihatid ng Diyos ang malaking isda sa pangpang kung saan si Jonah ay isinuka. Sa wakas, sinunod na ni Jonah ang Diyos at siya ay pumunta na ng Nineveh para sabihin ang mensahe ng Diyos sa mga tao doon. Mga bata, pwede na kayo bumaba ng barko at umupo sa inyong mga upuan. Hindi ba't napakagandang pakikipagsapalaran ang ating napakinggan? Kung ikaw isa sa mga mandaragat ng barkong iyon, ano ang mararamdaman mo habang naranasan ang malakas na bagyo? Kung ikaw naman si Jonah, ano ang gagawin mo?
bakit sa tingin nyo na ginawa ng Diyos na maging maalon ang karagatan at malakas ang hangin? Opo, gusto ng Diyos na ipakita kay Jonah na hindi niya kayang takasan ang Diyos. At gayon din, nais na ipakita ng Diyos sa mga manandaragat na siya ang tunay na Diyos na gumawa ng kalangitan at mundo. Kita mo, kahit ang napakasamang bagyo ang ginamit ng Diyos para sa kanyang kalwalhatian at upang maisakatuparan ang kanyang hangarin para kay Jonah. Walang makakagawa nito maliban sa ating Diyos. Nakaranas ka na ba ng bagyo? Sa sitwasyon, sa buhay, na kung saan nararamdaman mo na ikaw ay nasa kapahamakan ng pagkalunod, takot, kalungkutan, o mga problema? Ano ang ginawa mo sa mga sitwasyong ito? Habang kayo ay lumalaki, may mga pagkakataon na mararamdaman mo ang takot at ang mga bagay sa iyong paligid ay magiging mahirap at nakakalito. Ang pagtakas sa problema ay hindi kasagutan o solusyon. Sa halip, dapat natin alalahanin ang Diyos ay may sapat na kapangyarihan para makontrol ang lahat ng mga ito. At sa halip, tayo ay tumakbo papunta sa Kanya. Tulad ng ginawa ni Jonah. Kung ang Diyos ay kayang utusan ang bagyo na dumating at umalis, sigurado ang Diyos ay tutulungan tayo na harapin ang bagyo sa ating buhay. To the God in heaven, for He is the Lord of all creation. Let us lift up our hearts, let us lift up our hands, let us lift up our voices to the Hello mga bata, magandang hapon sa inyo. Tayo naman ngayon ay dadako sa ating application. Ang pamilya mo ba ay dumaranas sa mahirap at pagkakataon sa mga oras na ito? Tayo ay mapagkumbaba na aminin sa Diyos na tanging Siya lamang ang may kapangyarihan at may kontrol sa ating buhay. Humingi tayo ng tulong sa Kanya na harapin ang anumang problema na dinaranas ng ating mga magulang o pamilya. Tayo yumuko at tayo manalangin mga bata. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat po na kayo po ang aming Panginoon at tunay na makapangyarihan sa lahat. Dalangin ko po, Panginoon, na kami po ay tulungan niyo po sa aming mga problema, sa aming mga pamilya at aming mga magulang na malagpasan lahat ng ito dahil kayo lamang po ang makatulong sa amin. Pinapanalangin po namin, Panginoon, na kayo na po ang manguna gumabay sa amin sa araw-araw. Kami, ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Para matulungan ka na maalala kung gaano ang kapangyarihan ng Diyos at paano ka magtitiwala sa Kanya sa mga bagyong sitwasyon, maaari kang gumawa ng bookmark tulad nito. Gumupit lang ng korteng barko sa isang matigas na papel, sulatan ito ng ating life verse at lagyan ito ng butas
para lagyan ng ribbon, dulo, at para ito ay magmukha talagang bookmark. Yun lamang mga bata. Paalam! God in heaven, for He is the Lord of all creation. Let us lift up our hearts, let us lift up our hands, let us lift up our voices to the Mga bata, ang ating talata na kakabisaduhin sa araw na ito ay manggagaling sa Psalms chapter 107, verse 24 to 25. At sinasabi dito, "These see the works of the Lord and His wonders in the deep. For He commanded and raised the stormy wind, which lifted up the waves thereof." Mga bata, tulad ng nabanggit sa ating aplikasyon, isulat itong ating talata sa gagawin yung bookmark. Ngayon naman mga bata, basahin natin ng 3 beses ang ating talata at sa huli, wala na tayong babasahin sa ating screen. Okay? Ready? Read! Psalms chapter 107 verses 24 to 25. These see the works of the Lord and His wonders in the deep. For He commanded and raised the stormy wind, which lifted up the waves thereof. Ayan, isa pa mga bata. Okay? Ready? Read! Psalms chapter 107 verses 24 to 25. These see the works of the Lord and His wonders in the deep. For He commanded and raised the stormy wind, which lifted up the waves thereof. Okay, very good. Okay, last na. Ready? Read! Psalms chapter 107 verses 24 to 25. These see the works of the Lord and His wonders in the deep. For He commanded and raised the stormy wind, which lifted up the waves thereof. Okay? Ngayon naman, wala na tayong babasahin. At subukan natin ito basahin ng walang kopya. Okay? Ready? Read! Psalms chapter 107 verses 24 to 25. These see the works of the Lord and His wonders in the deep. For He commanded and raised the stormy wind, which lifted up the waves thereof. God in heaven, for He is the Lord of all creation. Let us lift up our hearts, let us lift up our hands, let us lift up our voices to the one. Mga bata, nandito ang ating offering box at sa ating mga nakaraang pag-aaral, maaaring alam na ninyo kung bakit tayo nagkakaloob ng ating mga offering. Ngayon naman, sino ang gustong magbigay ng kanilang mga offering? Very good mga bata. Sige, tayo ay kumanta para sa ating offering at pagkatapos tayo ay mananalangin. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer up to you the sacrifices of thanksgiving. And we offer up to you the sacrifices of joy. Ngayon naman mga bata, tayo ay pumikit, iyoko ang ating ulo at manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa araw na ito. Salamat po sa mga pagpapala na inyong pinagkakaloob sa amin kahit po kami ay hindi karapat-dapat. Panginoon, sa puntong ito ng pagkakaloob, dalangin po namin, Panginoon, na basbasan niyo po ang mga offering ng mga batang ito at patuloy niyo pong gamitin sa pagpapalaganap ng inyong gawain. Ganon din po, Panginoon, patuloy niyo pong turuan ang puso ng mga batang ito na magbigay ng may buong kagalakan. Kayo na po ang patuloy na mag-ingat sa kanila at sa kanilang pamilya at magbalik po ng pagpapala sa kanila at patuloy na magkaloob ng mga pangailangan nila sa araw-araw. Ito po, Panginoon, ang aking dalangin sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. God in heaven, for He is the Lord of all creation. Let us lift up our hearts, let us lift up our hands, let us lift up our voices. Bago tayo magtapos sa ating programa, tayo ay mananalangin. Iho natin ang ating mga ulo at pigin natin ang ating mga mata.
Panginoon. Maraming salamat po sa araw na ito na pinagkaloob po sa amin. Maraming salamat po sa pagkakataon na mapag-aral muli ng iyong salita. Maraming salamat po, Panginoon, sa wisdom at knowledge na ibinigay niyo po sa amin, maging sa amin po mga teacher. Malangin po namin, natulungan niyo po kami, Panginoon, na may apply po namin ito sa aming mga buhay. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen.